Take a look at this. This is the most expensive pigeon on the planet. Bata, matanda, babae, lalaki. Alam naman talaga natin na tayo mga Pilipino talaga sobrang hilig natin sa kalapate. Actually, yan yung nalakihan ko. Okay, bata pa lang ako. Talagang simula't simula aalaga na kami ng kalapate. Pero akalain mong aabot ng ganitong presyo or akalain mong may mga kalapate talaga na napakamahal and aabot ng milyong-milyong piso. Tama kayo, yan yung aalamin natin ngayong araw na to kung ano nga bang klaseng kalapati to, saan ba galing to. So abangan nyo and mag-enjoy kayo sa video. Pero if hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe kasi marami tayong gagawing mga videos about kalapate, about pets, and mga adventure natin. So ayan, paki-subscribe na, paki-pindot na yung pulang subscribe button, pati yung bell na din para updated kayo sa mga uploads natin. Okay, simulan na natin to. Bibigyan ko kayo ng idea kung gaano nga ba kalaki ang kinita ng auction na to. Okay, para magbenta ka ng mga ganitong klaseng kalapate, kailangan mong magpa-auction kasi hindi naman basta-basta na alam mo yun, yung katulad lang dito sa Pilipinas na bibili ako ng kalapate, magkano yan. Hindi ganun ang proseso kapag high quality talaga yung mga kalapating ibinibenta mo. Okay, sa UK meron silang auction or meron silang PIPA na organization kung saan ito ay isang offline-online broker sa United Kingdom na kung saan pwede kang magbenta ng mga high quality na kalapate and yun nga, sila yung mag-organize ng mga auction na yun, tapos ikaw naman yung i-invite sa ibang mga participants or kung may mga kalapate kang ibebenta, dun mo siya ibebenta. Sa mga nag-aalaga ng kalapate dito sa Pilipinas and sa buong mundo, alam naman natin na talagang ang Jansen o Jansen Brothers ay isang kilala na linyada ng ipon. So, nagkaroon din sila ng auction before na talagang 178 na kalapate ang nabenta nila sa auction. And imagine niyo yung isang kalapate is ang price niya is 20,000 pataas. 20,000 euros. Almost 1,000,000 ang isang kalapate and 178 yung nabenta nila. Doon pa lang sa magkapatid na yon is nakabenta sila ng 22 na kalapate. Sa unang araw ng auction ni Joel Berscut, ito yung araw na kung saan ibebenta na si Armando. Kapag bukas pa lang nung auction, umabot kagad yung presyo ni Armando ng 300,000 euros or kulang-kulang 16 million pesos. Nagsimula na yung bidding pero hindi ito katulad ng parang katulad ng bidding na iniisip nyo na isang araw lang. Umabot ng 2 linggo ang bidding para sa kalapating to. Talagang malaking bansa ang nag-uunahan kuha nga ang kalapating ito. Nakisali dyan ang Amerika, South Africa, Belgium, China, and ang mga taga-Netherlands. Pero sa bandang huli, China ang nanalo sa auction. Sa auction na yun, 2 na lang yung natitira. 2 Chinese papataasan ng bid para makuha nga si Armando. After magsimula nung bidding, ilang araw lang makalipas, okay, umabot na si Armando na 532,000 euros. Siya na ang dineklarang most expensive sa buong Belgium. And tumaas pa ng tumaas yung presyo niya and hanggang umabot siya sa pinaka highest bid na umabot ng 1,252,000 or like I said, 67 million pesos. Pero magtataka kayo, bakit nga ba ganun kamahal ang kalapating to? Well, ito lang naman yung mga achievements na nagawa ni Armando. Best one day long distance pigeon over Belgium.
number 1 national ace bird long distance old KBDB 2018 with a Poznan 2019. Best in long distance racer number 2 national race 2017 FIFA ranking. Yun nga mga kalapatids no. Kailan kaya tayo magkakaroon ng dagit na ganito no? Can you imagine makadagit tayo ng kalapating ganito kamahal no? Pero syempre hindi naman natin maiisipan kagad na ganun siya kamahal kasi hindi naman natin alam yung mga records or mga achievement na nakuha niya. Marahil iisipin nyo, yun lang ba yung pinakamahal na binenta ng auction na yun? Hindi lang yun kasi meron ding pangalawa sa pinakamahal. Ito naman, ang pangalan naman ng kalapating yun ay si Contador. Hindi ito kontador ng kuryente or ng tubig pero tama kayo, Contador nga naman talaga ang pangalan ng kalapating to. And umabot din yung presyo niya sa 200,000 euros or pera natin umabot siya ng 10 million pesos. Ang pangatlo at saka pang-apat naman na kalapate na pinakamahal dun sa auction na yun nabili ng isa lamang fancier at yung pair na yun ay ang super class na tinatawag, super class pair na tinatawag nila. Yun naman ay Brewer and Twister G. Yun ay umabot sa 83,000 euros. Or kung individually, umaabot siya ng 43,000 kada isang kalapate. Or kung i-convert natin sa peso, aabot siya ng 2,322,000 yung kada isang kalapate. Ito yung pangatlo at saka pang-apat dun sa listahan ng auction na yun. Marami na talagang yumaman sa pagkakalapate. Dito lang sa Pilipinas, 'di ba? Ang dami nang naging successful na mga fancier, mga breeder, yung mga laging nananalo sa mga national race. So, ayan, kung may mga kilala kayong mga breeder, mga fancier na talagang laging nananalo, comment down below mga Lodebels para makita natin or pwede nating i-topic sa susunod na video. Pero gusto ko lang i-breakdown yung buong auction na yun. Kung saan nga ba napunta yung 178 na kalapate na in-auction nung araw na yun. Dun nga sa Joel Berscoot auction. So, iisa-isahin natin na ang Belgium, nakuha nila yung 47 na kalapate, Taiwan 47 din, sa China 46 na kalapate, sa Japan 8 ang nabili nila, sa USA naman 5, sa Thailand 3, Slovakia naman 2, sa Germany 2, United Kingdom 2, the Netherlands 2, sa Pilipinas 2 din ang bumili, sa Portugal 2, Saudi Arabia 2, and sa Canada 1, and sa France naman 1 din, Italy 1, Kuwait 1, Morocco 1, Romania 1, and Turkey 1, and sa Trinidad and Tobago 1 din ang kalapating napunta sa kanila. So yun yung breakdown sa buong auction na yun, kung saan nga ba napunta ang 178 na kalapate na nabenta nung araw na yun. So yan mga kalapatid, I hope nag-enjoy kayo sa video natin para sa araw na to, and huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated, and pumunta naman tayo sa mga pa-shoutout sa inyo. And okay, punta tayo sa last video na in-upload ko. Ayan, nag-upload ako ng mga, alam mo yan, medyo interesting na mga bagay kasi nga for the past days, alam mo naman, naka-quarantine tayo, naka-lockdown tayo, so hindi tayo pwede makalabas, kaya wala akong magawang videos talaga na matino. So ito na muna ang mga nagagawa natin, and shoutout kay Happy Man Forever, Harvey Gamer PH, Tikdaw Inigo, Michael Taime, Kuya Bao TV, and Rainiel Banasihan. Ayan, sa bagong video, sa latest video, dun kayo mag-comment, dun ako nagbabasa ng mga pa-shoutout sa inyo, and ingat kayo lagi. And stay home, matatapos na dito, stay home, peace, let's go.